Ito rin ba yung nagiging problema ninyo sa BPI account ninyo, lalo-lalo na sa mga online users? Ang kailangan pala natin gawin guys para ma-resolve yan, kailangan natin magpalit ng mobile number kasi nga halimbawa nandito tayo sa ibang bansa, hindi tayo makareceive ng OTP na nanggagaling sa BPI. Ang kailangan natin gawin guys, kailangan natin tumawag sa customer service ng BPI para mapalitan yung ating number. At kapag nakausap na natin sila, magpapadala sila sa email natin na ginamit nung nag-register tayo ng mobile number update request form dun sa ating email na ginamit natin nung nag-register tayo. Magpapadala sila sa atin ng ganitong form na kailangan nating fill upan. Ang kailangan natin gawin dun sa form ay kailangan nating i-print out para mapirmahan at saka malagyan ng ating mga details. Ilalagay natin dyan yung ating buong pangalan, yung ating account number at saka yung cellphone number na ating ibabaguhin at saka yung ating case number. At saka yung mahalaga yung apat na pirma. At kailangan din natin guys mag-attach ng isang valid ID. Ayan ang aking in-attach na ID. Yung aking passport isinama ko nung ako'y nag-send sa kanila ng email. At kapag na-receive na ng BPI ang ating mga requirements, magkakaroon tayo ng email ulit. Makaka-receive tayo ng email na galing sa kanila na magkakaroon tayo ng Zoom meeting para sa face-to-face verification. At sa face-to-face verification guys, kailangan naman nating pumunta sa website ng BPI. Pupunta tayo doon sa BPI Help and Support at magse-set up tayo ng appointment para sa ating face-to-face interview sa Zoom meeting. At ito naman yung aking ginawang appointment sa March 18. Ayan ang aking schedule para sa Zoom meeting. Meron tayong schedule ng March 18 ng alas 10:30 ng umaga. At kapag nakapagpa-appointment na tayo, makaka-receive ulit tayo ng panibagong emails na galing sa BPI para sa confirmation ng ating appointment sa kanila sa March 18. Ayan, kung nakikita nyo sa aking screen, meron tayong appointment.